So ngayon, ito, i-play naman natin etong iba pa mga pinagsasasabi niya dito po sa interview mga kababayan niya kanina. So ito, pakinggan po natin. Galing po ito sa ABS-CBN ha. Yan po yung source po natin mga kababayan. Do that. That is why it is called confidential funds. Can we just get your reaction dun sa comment po ng ilang congressmen na parang nagkakasakit daw po yung mga staff pag humaharap sa pagdinig? Oo, kasi tineterrorize nila. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo. Nakita nyo ba na sina Gina Acosta, sina Lopez mga kababayan ay hinaras ng kamera? Eto nga mga kababayan, press 1 nga kung sa palagay ninyo hinaharas ng kamera yung mga empleyado ng OBP. Presto mga kababayan kung hindi. Yan, no, malaya kayo makapag-comment mga kababayan. Press 1 nga kung sa palagay ninyo hinaharas ng kamera ang mga empleyado ng OBP. Presto kung hindi. Kasi sinasabi nila dito mga kababayan, tineterrorize daw ng kamera etong mga empleyado ng OBP kaya daw po nagkakasakit. So yung ginawa pala ni Congresswoman Luis Tro mga kababayan, ang tingin ni Sara Duterte doon, terrorize. Ano po, kaya daw nagkasakit at naisugod sa ospital, tumaas ang BP nitong si Gina Acosta. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tineterrorize mo. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Pero these are ordinary. Ako mga kababayan, ng paniniwala ako dito, kaya nagkakasakit yung si Gina Acosta. Ito opinion ko ha, personal opinion. Kaya nagkakasakit yung katulad nitong si na Gina Acosta, nitong sina Lopez mga kababayan, dahil baka nabulungan sila ng politiko. Kasi sabi ni Sara Duterte, siya lang daw yung hindi nagkakasakit kasi nga daw politiko siya. So kung hindi ka nagkakasakit dahil politiko ka, baka yung mga empleyado mo na nagkakasakit, baka nabubulungan mo. Kaya kapag ka tinatanong na patungkol kay Mary Grace Piatos, kaya Cocoy Villamin, bigla ang nagkakasakit. Diba? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Office of the Vice President employees, they are not politicians. They are ordinary citizens. So, pag hinaras mo yan, terrorize mo yan, ganyan talaga mangyayari. Sinasabihan ko yung doktor kagabi, Doc, i-clear nyo yan na mag-attend ulit. Kung sa susunod, diretsong stroke na yan. Ngayon, swerte tayo, hindi na stroke, hindi na heart attack. Pinag-anuhan na agad etong doktor mga kababayan. Base sa sinabi niya, Doc, papatinin nyo pa ba yan? Baka pag pinatin nyo yan, baka may stroke na yan. Di doon pa lang mga kababayan, halatado na pinapara mo na. Kung sinabi naman ng doktor na kaya naman niyang mag-attend, kaya naman niyang sumagot, walang problema doon kasi mismong doktor na nagsasabi. Anong purpose mo? Bakit parang hinaharang mo? Bakit? Dahil ba malapit ng kumanta? Actually, kumanta na nga mga kababayan, kaso hindi pa full yung lyrics nitong si Gina Acosta. Bakit parang dito sa sinasabi ni Vice President, parang takot na takot siyang may malaman pa ang kamera? Kasi meron nang napalabas na nga kung sino yung nagbigay ng basbas kay Gina Acosta na ipagkatiwala yung pera kay La Chica. Lumabas na yung pangalan doon mga kababayan Kulang na nga lang ikanta lahat ni Gina Acosta yung patungkol kay Piatos at saka kay Cocoy Villamin. Kaso nga lang, bigla ang sinamaan ng pakiramdam. Ngayon, pinapara na ng Vice President kasi nga baka daw ma-stroke. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. But the family has a history of heart attack. Lahat ng kanyang ang parents and some relatives, heart attack lahat ang ikinamatay. So, Talaga? Papaupuin pa ba natin doon? Tapos antayin natin, na heart attack. Grabe, no? Yes. Diba? So, yes. So, yes. Yes, Mr. Billionario, pahingi ng pera. Last one, critics din. Shoutout kay Romy Escalera. Sabi dito, kasi English kasi
yung assassination. Oo nga, yung sinabi niya doon, Tagalog. Kaya wala talaga siyang sinabi na assassination. Kasi Tagalog yung pagkakasabi niya na may kinausap siya na tao na magtutumba kay PBBM. Oo nga naman, may point din. Mga kababayan, English kasi yung pagkakasabi eh. Yung lumalabas sa media ngayon, yung assassination, English kasi yun. Dapat ang sinabi nila, yung kinausap ni sarang tao na magtutumba kay PBBM. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. They're saying Yes. of course you've already said that you're here almost 24/7 because you're concerned about your staff. Yes. Some of your critics say you're here 24/7 because you're afraid that they might say something and might divulge something that might incriminate you. Patay ka. They are attending Yusek Lopez attended the hearing. Ang ganda nung tanong mga kababayan, kasi ang tanong sa kanya, nag-i-stay siya ng 24/7 sa tabi nitong sina Gina Acosta, nitong sina Lopez. Ngayon, ang sinasabi, kaya ang sinasabi nitong sina Sara kaya sila nag-i-stay, ay dahil concern siya sa kanya mga tauhan. Pero, ang tanong kasi dito, concern ka ba talaga? Or natatakot ka lang na baka may maikanta yung mga tauhan mo, kaya todo yung dikit mo dyan at nagagawa mo pa na magstay ng 24/7 sa tabi ng mga staff mo. Kasi mga kababayan, biruin nyo ano ba ang posisyon ni Gina Acosta? Di ba mga kababayan, siya yung special disbursing officer. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Etong si Lopez naman mga kababayan, head of staff nitong si Sara Duterte. Kaya ngayon, kung titingnan nyo, yung dalawang tao na yun, maraming alam yon patungkol dun sa pera, mga kababayan, ng mamamayan. Ngayon, kung titingnan po natin, hindi nyo ba napapansin, bukod tangin na yung dalawang tao na yun, yung inaalagaan ni Sara Duterte sa pagkakataong ito. Kasi mga kababayan, anytime kapag may kumanta sa kanilang dalawa, possible na malaglag na ng tuluyan etong si Sara, mabuking masukol. Kaya ngayon mga kababayan, siguro ang ginagawa niya, dinidikitan niya 24/7. Hindi dahil sa concern, kung hindi dahil sa natatakot na baka may malaman ang Kamara at ang taong bayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. They can ask her questions there. I was not there when Yusek Lopez Disbursing pala. Ayan, shoutout attended the hearing. So I was not there to influence her and tell her what to answer. If you saw me yesterday, I was not looking at Gina Acosta. I was studying. I was reading laws. I was studying the rules of the... Para na akong congressman ngayon, tanong niyo ako kung anong rules nila. I was studying the rules of the House of Representatives. I was not looking at her. Pinapabayaan ko siya sumagot. Siguro umiiling-iling ako paminsan-minsan dahil I feel na hindi dapat dinadivulge sa public yung ibang mga sinasabi na ng kasama ko, pero wala akong magawa. Wala akong magawa. Kasi ayaw. Hindi kasi, kaya ka umiiling kasi hindi mo na nagugustuhan yung sinasabi ni Gina Acosta. Katulad na lamang nung usapan, anong tapatan ni Gina Acosta at saka nitong si Congressman Luis Tro. Siguro kaya ka napapailing kasi kumakanta na eh. Sinasabi na may piyato sa Davao. Marami mga piyato sa Davao. Tapos sinasabi pa na ikaw ang nagbigay ng basbas para ipagkatiwala yung 125 million pesos na confidential funds dito kay Colonel La Chica na wala namang kinalaman sa trabaho nitong si Gina Acosta. Kumbaga, in short, ginamit ninyo yung tao na walang kaalam-alam doon sa kanyang trabaho. Yun yung nangyari dyan mga kababayan. Ginawa nilang pambala sa kanyon etong si Gina Acosta. Sakto mga kababayan, kada tanong kay Gina Acosta, makikita nyo naman na bukod sa hindi siya sigurado, talagang may mga nabibitawan siyang salita na talagang nalalaglag etong si Sara at saka itong sila Chica. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, maraming naikanta si Gina Acosta pero hindi pa full. Kasi hindi niya nasabi kung sino si Mary Grace Piatos at saka itong si Cocoy Villamin. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Namin na ma-detain sila. So, sumasagot talaga sila. Si Edward Fajarda,
Not once did I coach him. Pero si Gina, I helped her with the term detail. Kasi she was trying to remember kung anong tawag nung isang tao na galing sa isang opisina, na nililipat sa isang opisina, and that is called detail. So I told her detail, and she said details. Yung CF is from SDO, dumidiretso daw sa mga security officer. Yun talaga mamang nature ba ng confidential funds? Yes, there is an SDO, and there is a security officer, and there is a head of agency. So, ako yung head of agency, may SDO kami, may security officer kami. Ganon talaga ang structure. Ninyo. Again, sinabi ko ito sa mga, wala kasing mainstream noon ba? Again. So, alam natin lahat ng, mahalikan ko na yung ano ninyo. Subo yung mic. Mike, please. Ayoko itong pula. Saan galing yan? Ayun! Okay, saan ako? Okay. Alam nyo, diba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, diba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Alam nyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion-billion. Ginamit yun sa trabaho. Bakit 125 plus 500 lang yung sa Office of the Vice President? Kasi kinompute yun. Buwan-buwan. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. And requirement, Ginash out ng isang cash outan, mga kababayan. Sa madalit salita, ining-cash nila ng biglaan isang kuhanan, yung 125 million pesos, mga kababayan. Tapos na nakakapagtaka pa doon, pagkakuha nila ng 125 million pesos, meron na agad accomplishment, mga kababayan. in government offices, you have to utilize money before December 31, before the end of the year. So ang ginawa, lahat ng preps in-implement. Diba? And as I said, government offices disburse millions, billions in a day. Sa DepEd, nagdi-disperse kami. Nagdi-disperse. Pumipirma kami ng cheque. Multi-million. Kung i-total mo ang mga checks araw-araw na nalalabas sa DepEd, billions. Nagbabayad kami, nagbabayad. So, bakit nila... Ito, mga kababayan, tanong lang naman. Pipirma ba kayo ng mga cheque, ng mga resibo, ng mga receipt, mga kababayan? Especially, magbibigay ba kayo ng pera sa mga taong hindi nyo kilala? Hindi ako nagtatanong lang naman, mga kababayan, kasi kung makikita nyo kahapon, doon sa pagtatanong ni Congresswoman Luistro, merong mga malalaking bilang ng resibo, mga kababayan, ng receipt. Ang mga walang pangalan at yung iba hindi nag-e-exist, mga kababayan. Ngayon, eto tanong lang naman, magbibigay ba kayo ng pera? Magre-release ba kayo ng 70,000 pesos sa mga taong hindi nyo kilala? Diba? Tatanggap ba kayo ng resibong walang pangalan at walang pirma? Sinasabi kasi, mga kababayan, dito ni Sara Duterte, araw-araw marami silang inire-release. Marami silang binabayaran, binibigyan ng pera. Ang tanong nga kasi dito, ano yung kung araw-araw kayo nagbibigay ng pera, ari ba yun na nagbibigay sila ng pera, mga kababayan, sa mga taong hindi nila kilala at wala silang idea? Tapos ang nakalagay pa dun sa mga resibo, 70,000. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Laki na question yung pagbabayad ng millions in a day. And that is part of work of government offices to disburse money every day and pay obligations. Ginamit yun
sa trabaho. Pinipilit lang talaga. Dalawa na ang maro ko, si Marisol at si JC. Oo, tama na. Anong oras na? Oo, kasi alauna na, and I have to be back tonight. Ayaw nila ng gabi. Na ano sila sa gabi. Yes. But tomorrow, balikan ako Basilan. I leave in the early morning. Yes, leave early morning. And then, balik ako sa gabi. Oo. May flights naman eh. Nandiyan mama niya, tsaka nandiyan yung lawyers niya, and ayoko makipag-usap sa mga abogado kasi lahat ng mga abogado, pag nag-uusap-usap sila, magaling lahat ba? Diba? Kala ko Lahat abogado sila, ka. Ako yung magaling. So, parang ayoko sumali sa legal discussion. Ma'am, gano'ng kahabang listahan ng contracts? Partida, ngayon lang ako nakakita ng abogadong hindi interesado sa usaping legal. Mga kababayan, sa usaping batas. Ngayon lang tayo nakakita ng abogado na hindi interesado kapag ang pinag-uusapan yung mga batas, mga kababayan. Bukod tanging si Sara lang. Or sit down daw, sabi ni JC. Bye! Ako nagtatanong sila. Ma'am, may papaanan kami. Ma'am, can we stay here? Kasi binagkasi kami sa araw. Kasi doon talaga kami. Sumilip ko kami. Pwede dito. Ay, hindi. Dito lang kami sa gitna. Pero kung ako masusunod, dito sila. Yes, ma'am. Ma'am, yung sunblock niya, ubos na. All right, Vice President Sara Duterte there opening herself to a lot of questions this afternoon. Meron kasi dyan mga kababayan nabanggit kanina eh. Masyado kasing mahaba to. Pero may nabanggit siya about dun kay ano. Itatama ko lang yung reaction natin kahapon. Diba mga kababayan may nabanggit siya about dun kay Ninoy Aquino Jr. Ang akala ko kasing junior mga kababayan yung si Pinoy. Yun pala deterred. Deterred pala etong si Pinoy. So ngayon, balik tayo dun kay Ninoy Aquino Jr. Diba, hindi nyo ba napapansin kahapon? Bakit niya binanggit yung patungkol sa history ni former Senator Ninoy Aquino Jr. mga kababayan? Hindi nyo ba napapansin? Kumukuha siya ng simpatya sa mga dilawan. Diba? Since wala na silang gaanong kakampi, yung iba mga didiset pakonti na ng pakonti, eto mga taga-suporta, nitong si Digong mga kababayan, nagsisialisa na yung iba, ang ginagawa nila, pinoprovoke nila. Etong mga dilawan mga kababayan, mga pinklawan, na sumapi at makiisa po sa kanila. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi nitong si Sara, yung about sa history mga kababayan, ng pagkawala nitong si former Senator Ninoy Aquino Jr. na kung saan ang sinasabi niya na ang nagpatumba daw dito kay former Senator Ninoy Aquino Jr. ay etong pamilyang Marcos mga kababayan. Pero gaya nga ng sabi ko kahapon, lagi ko naman tong inuulit na kung ang pamilyang Marcos ang nagpatumba kay Ninoy Aquino Jr. mga kababayan, dapat napaimbestigahan na po yan ng dalawang Aquinong naging presidente. Yan po ay lagi nating inuulit. Kaya nga mga kababayan, yung ginawa ni Sara kahapon at yung sinasabi niya kanina dito sa interviewing ito, sa press ko na ito mga kababayan, na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi daw siya si Ninoy Aquino Jr. na kaya daw hindi nakabawi etong si Ninoy Aquino Jr. sa pamilyang Marcos kasi wala daw pong premises na iniwan. Pero iba daw etong si Sara Duterte mga kababayan kay Ninoy Aquino Jr. Kaya niya nabitawan yung mga ganong salita na kapag ka namatay siya, may nakausap na siyang tao na magtutumba dito kina PBBM. So ngayon, ang ginagawa niya mga kababayan, ang diskarte niya, kumukuha siya ng simpatya doon sa mga dilawan at sa mga pinklawan. Ang tanong, kung may nanonood sa atin ng mga dilawan, sang-ayon ba kayo na makiisa at makisama sa mimulmawer ng mga taga-suporta nitong si Digong? Kung mismong si Digong na nga mga kababayan, yung nagsabi, diba, kung mismong si Digong na nga yung nagsabi na dalawa lang sila, kung sakaling manawagan siya ng mimulmawer, wala nang pupunta kasi wala na siyang power. Mahina na siya, mga kababayan, kasi wala na siya sa kapangyarihan, hindi na siya ang presidente.
Di ba mismong si Digong nga nagsabi kagabi sa kanyang interview? Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, eto, tanong ko sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan, payag ba kayo na makikisama kayo, na makikiisa kayo sa mimol malware nitong mga DD shit? At dahil, kung makikita ninyo, ginagamit yung mga sinuportahan ninyo na katulad nitong sina former Senator Ninoy Aquino Jr., mga kababayan, para kuhanin yung atensyon ninyo at hikayatin kayong sumama sa gagawin nila na paglaban sa gobyerno. Ano po kasi nga gusto nila, sila yung pantatlo na EDSA, mga kababayan, na mimol malware. Sila yung tatawagin na EDSA 3. Kaso nga lang kahit anong panghihikayat nila, hindi nila makuha yung bilang na gusto nilang kuhanin. Kaya nga ang ginagawa nila, inaawitan nila yung mga Dilawan, mga kababayan, mga Pinklawan, para samahan sila na labanan etong gobyerno ni PBBM. So nasa sa kanila nasa sa Dilawan na lamang yon at Pinklawan kung makikiisa sila sa panawagan nitong kampo nitong si Sara Duterte. Eto, nasa sa inyo na lang kung sasama kayo sa mga taong kurap para patalsikin yung totoong may malasakit sa bayan.